Hi, good day everyone. My name is Karen. Nandito na naman ako para magbigay ng panibagong kaalaman. Ito naman ay tungkol sa mga tao sa likod ng mga literaturang ating tinatangkilik, minamahal. At magpasa hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin. Pero ang kinakalungkot ko lang ay itong mga taong ito ay hindi natin masyadong kilala. Tanging kanilang mga literaturang ginawa lamang ay ang ating nakikilala. Kaya naman, para magkaroon ng panibagong impormasyon tungkol sa kanila, eto ako. Kaya, umpisa na natin to, huwag na natin patagalin pa. Una sa listahan, si Liwayway Arceo Bautista. Siya naman ay sikat na writer at journalist. Siya ay kilala sa pagsusulat ng maikling kwento na nakapokus sa buhay at kultura ng mga Pilipino. Ang kanyang achievement ay nakatanggap siya ng Palangka Award na kilala bilang napakahalagang parangal sa larangan ng literatura. Sumunod ay siya ang nagsulat ng pinaka-nirerespeto at pinaka-minamahal nating literatura. At ito ang mga kwento ni Lola Basyang at ang mga kwentong bayan. At panghuling halimbawa ng kanyang achievement ay siya ay kinonsiderang pioneer ng short story genre ng Pilipinas. Halimbawa naman ng kanyang mga gawa ay Canal de la Reina. Sumunod ay ang Mag-anak na Cruz. Pangatlo ay Teacher. Ang Teacher ay tungkol sa kwento ng teacher sa public school at ang kanyang mga estudyante. Ito ay karanasan nila sa hirap pagsubok patungkol sa edukasyon. Ito din ay nakapokus sa kayang gawin ng teacher para sa kanyang mga estudyante. Ang sumunod sa listahan ay si Sionil Jose. Si Sionil Jose ay nag-aral ng filosofiya sa tulong ni Profesor Ariston Estrada at ng literatura naman sa isang pioneer fictionist na si Paz Latorena. Ang kanyang achievement ay nakatanggap siya ng Carlos Palanca Award sa isa niyang gawa. Nakatanggap din siya ng Ramon Magsaysay Award. Ang halimbawa ng kanyang gawa ay nagngangalan na My Brother, My Executioner. Ang halimbawa ng kanyang gawa ay nagngangalan na Gagamba the Spider-Man. Ang panghuling halimbawa ng ngalan ng kanyang gawa ay Rosales Saga. Ito naman ay tumutukoy sa buhay ng iba't ibang henerasyon ng mga Samson na nakakaranas ng social struggle ng bansa. Ang sumunod naman ay si Alfred Yuson. Si Alfred Yuson ay nakagawa ng 23 na literary work. Kabilang na dito ay poetry, novel at marami pang iba. Para naman sa kanyang achievement, ito ay Patnubay ng Sining at Kalinangan. Sumunod ay Catholic Mass Media Award for Screenplay at iba pa. Para naman sa halimbawa ng ngalan ng kanyang mga gawa, ito naman ay Mothers Like Elephants, Sea Serpent, at Great Philippine Jungle Energy. At panghuli ay The Music and the Mahjong Queen. Ito naman ay tumutukoy sa isang bata na Pipe. Sa kabila ng kanyang kapansanan, siya ay may angkin na kagalingan pagdating sa musika. Kaya niyang gumaya ng mga sound na kanyang naririnig. Katulad nila ng alon at iba pa.
At sa bandang gitna na o dulo, nagkita sila ng Mahjong Queen, ni Mahjong Queen. Ito ay panibagong literatura na gawa ng iba. Combination siya ng dalawang literatura. Si Mahjong Queen naman ay magaling sa Mahjong dahil nabiyayaan siya ng kapangyarihan o taglay na kapangyarihan gamit ang kanyang mga daliri. Sila ang nagkita at may sinabi sa Mahjong Queen. Nararamdaman mo ba ang storya na to ay tumutukoy sa kultura at musika? Ang sumunod ulit sa listahan ay si Luwalhati Torres Bautista. Siya naman ay better known contemporary writer ng Tagalog fiction. Siya ay isang screenwriter, novelist, and activist. Kilala din siya sa pag-eksplorya niya sa struggle ng mga kababaihan. Para naman sa kanyang achievement, ito ang ito. Carlos Palanca Memorial Award. Tapos, Screenplay Award para sa kanya likha na Bulaklak ng City Jail at Kadenang Bulaklak. Halimbawa naman ng kanyang mga likha, ang ngalan nito ay Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? Sumunod ay Dekada 60. Ang Dekada 60 ay tumatalakay noong panahon ng martial law, ang buhay ng isang mamamayan o spesifiko na buhay ng isang ina at ng kanyang mga pamilya o anak. Itong storyang ito ay tumatalakay sa politikal at mga isyu noong panahon na iyon. Magpasa hanggang ngayon na nananatili pa rin sa ating bansa. Ang sumunod ulit ay si Cirilo F. Bautista. Siya ay isang well-known poet, painter, and writer. Nakapagsulat siya ng 20 na libro. Pero ang panghuli niyang gawa ay nagngangalan na In Many Ways. Naman sa kanyang achievement ay simple lamang. Siya ay nag-iwan ng legasiya na nakilala ang kanya mga poet at di pa pang lathalatin. Halimbawa naman ng kanyang gawa ay The Trilogy of Saint Lazarus. Ito ay binubuo ng iba't ibang likha. Tulad, ang ngalan naman ay The Archipelago, Telex Moon, The Sunlight on the Broken Stone. At ang gawa naman na ito na The Trilogy of Saint Lazarus ay tumutukoy o nagpapaunawa sa psyche ng Pilipino. Ito ay tumutukoy sa love, soul, at condition ng mga Pilipino. Ito ang nagpabukas sa damdamin at nagpatatak sa legasiya niya